Ako po ay laging natatanong kung kailan ang rapture. Unang-una sabi ko, I always upload videos, pero hindi ko alam kung kailan. Dahil biblically speaking, nakalagay po talaga ito ay imminent. Ano po bang kahulugan nitong imminent? Imminent, ibig sabihin, kahit hindi natin alam natin mangyayari talaga. Okay, kahit hindi natin alam yung exact date, alam natin anytime ito po ay mangyayari. Kaya kung ako'y papansinin po ninyo ever since nag-start po itong ating channel, 2 years ago, whenever I topic about it, rapture mostly, siguro kung i-search natin dito sa ating channel, ang dami na po nating na-topic tungkol sa rapture. Kada minsan sa isang linggo nakakailang topic tayo tungkol sa rapture. Why? Dahil talagang binilin ni Jesus na i-remind natin ang mga tao regarding the rapture. Hindi tayo dapat magsantabi ng mga pagkakataon, especially kung nakikita po natin kabi-kabila na po yung mga nangyayaring hindi maganda sa mga tao. At mga tao lalong sumasama, lalong nagiging prideful, nagiging mayabang. Alam niyo lahat ngayon, gusto lahat magkaroon ng followers. Ha? Tayo, pag gumawa tayo ng channel, gusto natin may mag-subscribe sa atin para sa channel natin. Dahil ang bida sa channel natin si Jesus Christ. Pero may mga tao talaga, yung sarili nila ang itinataas nila. At yan ang isa sa sinyales ng last days. So, kalain mo lahat ng tao sa mundo gustong magkaroon ng followers. Ano kaya yun? Nakakatawa, nakakatuwa. Maybe dahil kumikita sila sa mga reels, mga ganyan. Pero talagang meron po talaga doon na talagang feeling nila, Diyos sila, feeling nila, silang sikat. Yan po ang spirit ng Antichrist. Tandaan po ninyo ako, wala pa si Antichrist but yung spirit niya naghahari na. So anytime po talaga rapture na, kasi alam niyo bilang mga Kristiyano tayo, parang ito na po yung Sodom and Gomorrah no? Na si Lot, hindi ba siya lang ang naligtas 10 ng kanyang pamilya, pero yung asawa niya pasaway sa biwag siyang lilingon, lumingon siya. Kaya ayun, nangyari, naging bato siya. Lately, nakita na rin po yung mismong asawa ni Lot na asin at bato. Yung kanyang artifact, Yun po talaga siya. Doon po talaga. So talaga nagpapatunay totoo po ang Biblia, no? At ang mga tao po ngayon, ang nakikita ko po, parang wala na silang gana na makinig sa gospel. Ang sinasabi ko po yung mga unbelievers. Siyempre pag mananampalataya kayo, love Jesus, walang kaso yan, walang question. Yung mga unbelievers po ngayon, sobrang high level ng pag-ibig sa sarili, sa salapi, at sa katanyagan. So mahirap po talagang ipasok sa kanila ang gospel. Sometimes you have to think of a better tactic on how to start a conversation with them. But it doesn't matter. Dahil alam naman natin, meron talagang pinili ang Lord. Meron talagang nakadestin na mapahamak. At itong gusto ko sabihin sa inyo, mas marami ho talaga ang mapapahamak sa impyerno. Knowing the society that we are into right now sa mundong ito, that we have societies na yun nga gusto maging tanyag, makamundo, makasalapi. OMG. I mean, yan po talaga. Nakikita ko na pong talaga. At marami rin naman, ito naman, nagsasabing mga religyoso, pero sinashutdown nila ang gospel, ayaw nilang makinig ng gospel, dahil pag nagturo ka ng grace, binabanatan ka. Talagang mas maluwag nga talaga ang daan sa kapahamakan, sapagkat kukunti lang po ang makakasumpong ng daan tungo sa kalwalhatian at buhay na walang hanggan. Nakalagay po yan sa Biblia. Lahat ng nandito sa Daily Good Vibes, it's from the Bible. Lahat ng pinapangaral dito, maniwala kayo sa hindi, inaral ko sa eschatology, inaral ko to sa theology, whatever. Di ba? So, ito po ang gusto kong sabihin po sa inyo. Jesus is coming anytime. Anytime now. Ibang-iba na po ang panahon ngayon. Hindi na katulad nung araw, hindi na katulad nung dati. Kung ano man nagbago sa panahon, dapat nakikita nyo rin po. Kasi pag hindi nyo po yan nakikita, delikado. Dahil baka mapako ka dito sa system ng mundong ito. Lalo kung unbeliever ka. Dumating ang panahon na rapture na kaming lahat, pero ikaw, naiwan ka.
Huli na ba sa iyo ang lahat? Hindi pa naman. Pero meron kang gagawin upang makapunta ka ng langit pag naiwan ka ng rapture. Magpapugot ka ng ulo. Sapagkat yan ang makapagbibigay ng glory kay Jesus pagdating ng tribulation. Kaya hihintayin mo ko bang ma-left behind ka? Samantalang right now you still have that chance, no? Before you hear the last trumpet or the trumpet, no? Na, ying! Di ba? Then, mabilisan lang po ang rapture. Hindi ba alam mabilisan ang rapture? Yung mga palabas sa TV na unti-unting tumataas, that's not true. Biglaan lang si rapture. Kasi sabi na, si rapture darating lang siya in a twinkling of an eye. Sige, mag-blink ka. I-blink mo yung mata mo. Sige. Challenge ngayon. I-blink mo. Mas mabilis pa dyan ng 5 beses. Ganun katindi ang rapture. Kaya, click! Makikita mo. Mahuhulog na yung mga salawal natin. Brief. Tapos yung, damit mo. Kasi hindi papasok, hindi mabibigyan ng kaluwalhatian to. So, maiiwan yan. May dala kang cellphone, mahuhulog yan. That time, may dala kang Bible, no? Nangangaral ka ng good news. Tapos, biglang darating ang rapture, mahuhulog yung Bible na yan. Amen? I hope yung mga alaga nating aso, sana masama. Yun ang tahimik ang Biblia dyan, hindi natin alam. Hope maisama sila, wala namang kasalanan ng mga pets, di ba? So, ayun pong gusto ko sabihin. So, ayan. It will come. At pag nangyari po yan, you know what? Wow, what a glorious day. Seeing Jesus for the very first time. Hindi ba kayo excited na makita si Jesus? Na mayakap siya, mapasalamatan natin siya. Papakita niya yung butas ng kamay niya. Mga anak ko, ito ang butas ng kamay ko kasi mahal na mahal ko kayo. Hindi ba na-anticipate yan? Di ba? Tapos may mga magko-comment sa akin na excited daw ako sa rapture. Abay, syempre, ikaw hindi. Di ba? Ano kaya yun? Okay, sige. Bye-bye.